Hello sa mga international students sa Canada at gayon din yung mga prospective students pa lang o yung mga ngayon pa lang nag-a-apply at pupunta sa Canada bilang estudyante. Ito po ang bago. Beginning November 1 of this year, 2024, bago kayo makakuha ng Post-Graduation Work Permit, kailangan munang kumuha kayo ng English test at makapasa kayo. Dun sa mga graduate ng university ay CLB Level 7. At doon naman sa mga college graduate ay CLB Level 5. Alam nyo ba na ina-expect ng Canada Immigration na babagsak dito ang 175,000 students in the next 3 years. Kaya paghandaan nyo yan, patunayan yung kaya nyong ipasa ang nasabing exam sa English test para kayo ay makakuha ng student work permit dito sa Canada. Okay? Marami pang ibang mga changes guys, pag-uusapan natin at yun ang ating topic dito sa ating video ngayon. Stay tuned! Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po muli ito and today another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa guys, please subscribe to my channel. And thank you sa ating mga subscribers na. Kung kayo ay interesado, you can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel X, kay Pecto H, Nani, kay Erwan Villanueva, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, kay Imelda Royal, kay Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Nery Castro, Celinia, Daisy Caber, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. And so now, let's go sa ating topic guys. Ito po ang highlight ng ini-announce ng Immigration Canada kahapon, September 18, tungkol sa mga changes na naman, pagbabawas sa mga international students. Bahagi po ito ng layunin ng Canada. Nabawasan po ang mga may temporary status pa lamang sa Canada sapagkat mataas ang unemployment rate at naapektuhan po ang ilang mga social services katulad ng housing, healthcare at iba pa. Bago yan, tingnan nga muna natin guys ang record. Ilan ba talaga ang mga may hawak ng study permit dito sa Canada? Gaano karami at bakit kinakailangan itong bawasan? Mula 2010, nasa 225,000 level lamang. Pataas ng pataas every year hanggang 2019, 637,000 level na guys. Bumaba during the pandemic. Pero 2022, tumaas na naman 807,000. At ngayon, 2024, sang-ayon sa IRCC ay more than 1 million ang international students sa Canada. Ganun karami. Narinig niyo na po sa ating introduction na simula November 1, may bagong kailangang isubmit ang isang graduate dito sa Canada na foreign students. Ito po ay bago makakuha ng work permit o ang post-graduation work permit. Kailangan kumuha kayo ng test, English test, upang isama nyo sa inyong application. Kung sa university kayo nag-aaral, ang kailangan nyo makuha ay at least level 7. Sa college graduate naman po ay level 5 at least. Yon. At alam nyo ba na inaasahan po nila na within 3 years ay ang babagsak ay 175,000. May projection na sila. Kayo ay mga estudyante or paparito as estudyante. That is the challenge for you. Huwag kayo mapasama dun sa 175,000 na babagsak. So, kukuha kayo ng English test, make sure na maipapasa ninyo. Manood kayo ng mga libreng tutorial sa YouTube na mga English test ng IELTS or CELPIP, Pearson test. Marami pong mapapanood kayong libre. Tapos mag-mock test kayo and make sure na kayo ay papasa. Okay? Yon. Para magkaroon kayo ng post-graduation work permit if you have the intention of working here and getting the PR. Ang layunin po nito ay maging maganda ang communication skills ng mga graduates dito sa Canada. At kayo yon, magagaling ang inyong communication skills. Isa pang ini-announce guys, ipa-prioritize ang mga graduates para magkaroon ng PGWP kung kayo ay link sa mga occupations ng long term ang shortage. Ayan, yung palaging may shortage. Yun.
Ano ba yon? Ano bang mga occupations yon yung may shortage palagi? Well, hindi po nila inisa-isa kung ano-anong mga occupations yon, pero ang posible dito po ay yung kasama doon sa priority sa express entry. Palagi na pong kasama ay ang healthcare, transportation, pati na ang skills trade, agriculture, engineering, mga ganun, no? Ilalagay ko po ang link sa description box nitong ating pinag-uusapan na ito, and then makiklik ninyo mismo doon sa link yung mga priority sectors na yan. Isa pang pagbabago, guys, ang mga master's degree, magkakaroon din ng pagbabago. Ang master's degree po ay i-require na rin ng English test sa PGWP, at applicable din sa kanila yung prioritization kung anong occupation ang inyong pinapasok. Ayun. So, kahit masters. Kasi noong minsan pa, nag-announce sila na, okay, master's degree, pag inaral ninyo, magkaka-PGWP kayo, etc. etc. Pero ngayon, nakita nilang marami na ang nagma-master's degree. Kailangan na rin kumuha ng provincial attestation letter mula sa province kung saan ka mag-enroll ang isang master's degree student. Dati po ay hindi sila pinakukuha ng attestation letter. Isa pang pagbabago ay para sa work permit ng spouses ng estudyante. Dati po, ini-announce nila na mga master's degree students, ang spouses, pwedeng isama. Pero, ngayon, may bago. Mula po sa estudyante na kumukuha ng 16 months pataas na master's degree, yan na lang po ang qualified para maisama ang spouse. Hindi na po pwede yung shorter course pero master's degree. Ayun. Meron palang master's degree na very short, no? Ayun. So, kailangan 16 months and above ang inyong kurso sa master's para maisama, para ma-allow na magkaroon ng work permit. Sa measure na ito, guys, inaasahan nila na nasa 50,000 ang mababawas nila sa papasok sa Canada in 3 years. So, nagkwenta na sila na marami ang mababawas sapagkat dahil sa bagong measure nito. And also, the cap for international students na mapapasukin sa Canada. Babawasan po ang annual target. Ngayon, taong ito, 2024, 485,000 pa ang target na aprubahan nila. By next year, babawasan ng 10%. Abutin na lang po ng 437,000 next year. Tapos, sabi nila, by 2026, i-retain nila yon sa 437,000. Who knows? Maaaring by next year may announcement na naman silang bago. So yun, guys, ang marami na mga pagbabago. Dami na naman, no? Babawasan ng aprobahan. Ibig sabihin, marami po ang madi-disapprove ng mga application. Ang lahat ng ito, guys, ay kaugnay pa rin sa kabuuang kagustuhan ngayon ng Canada na napasobra kasi ang kanilang pinapasok. Kaya gusto nila ngayon mag-cut. Ang sabi nga po ni Immigration Minister Mark Miller, the reality is that not everyone who wants to come to Canada will be able to. And just like not everyone who wants to stay in Canada will be able to. So ngayon, ano yung ating mga closing reactions dito, guys? Una, pahirap ng pahirap ang mga requirements para sa international students sa Canada. But still, guys, kung naniniwala po kayo na one of the best pa rin ang quality ng education sa Canada, then may dahilan pa rin kayo para ipagpatuloy ang inyong kagustuhang mag-aral sa Canada. Pero kung iisipin ninyo na hindi na worth it, napakahirap na, ang laki na ng puhunan mo sa pagpunta rito sa Canada, then you can decide on that, no? Alam nyo na ang desisyon kung sa palagay nyo talagang mahirap na. Number 2, kung gusto mo namang gawin ang pagiging estudyante sa Canada as your stepping stone to settle here, at sa palagay nyo, kaya nyo pa rin yung lahat ng mga pagbabagong yan, lahat ng mga paghihigpit na yan, then still go for it. At isa pang wish ko, sana po'y makayanan ng ating mga kapwa Pilipino na nandito at estudyante. Sana'y makayanan ninyo pong lahat ang mga pagbabagong ito. Andito na rin lang kayo,
or nandyan na rin at naka-apply na kayo, andyan na rin at approved na kayo, pupunta na kayo rito, then ang wish ko ay sana'y makayanan pa po ninyong lahat. Basta palagi pong sundin lang yung rules ng Canada. No shortcut, go straight, sundin ang mga rules, then you will make it in the end. Thank you for watching, at kung nagustuhan niyo ang ating topic, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life, and you can join and be a member of this channel. Thank you kay Joy Gabriel X, kay Pecto H, Nani, kay Erwan Villanueva, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, kay Imelda Loyal, kay Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Nery Castro, Celinia, Daisy Cabur, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yun na muna guys. Ito po si Ate Menchie from Toronto, Canada. Thank you for watching.